Magandang hapon, Asher. Sino-sino ang mga nais ipasubpina ni Senador Amy Marcos? Magandang hapon naman, June. Halos parehong hanay ng mga executive officials na inimbitahan din noong unang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations noong March 20 ang hindi dumalo ngayong araw. Karamihan dyan, o partikular yan, yung mga kalihim ng mga kaukulang ahensya at kahit nga yung mga representante ng bawat mga government agency na yan ay hindi rin humarap sa komite. Kung ang sigaw ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, ay bring him home, ang sigaw ko naman sa ehekutibo, bring them here sa Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Halos walang dumating na mga opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Kaugnay ito ng investigasyon sa pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa 21 resource persons na inimbitahan, 3 lang ang dumalo sa pagdinig kung saan 2 ay mga kawani ng panig ng gobyerno mula sa Securities and Exchange Commission. Alinsunod sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na nagpunta ang mga admin officials, pangunahin ang ilang cabinet members ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular na sa pag-iral ng executive privilege o ang hindi pagsasapubliko ng mga napag-usapan sa pagitan ng presidente at kanyang mga gabinete. Iginiit naman ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring gamitin ang executive privilege na dahilan para tanggihan ang imbitasyon sa pagdinig kundi sa mga partikular lang na tanong sa hearing. Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Kasunod ng pagdinig ng komite ni Senador Amy Marcos, agad na nagbigay ng reaksyon dito si Senate President Francis Chis Escudero. Narinig ko kasi yung hearing ni Senator Amy kaugnay ng di umano dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Paliwanag pa ni Senador Escudero, batay sa mga nauna na ring desisyon ng Korte Suprema, may kapangyarihan ng ehekutibo na mag-invoke o ipakiusap ang executive privilege. Ito ay hindi lamang anya sa pagsagot sa isang tanong, kundi sa hindi pagdalo sa pagdinig ng ilang opisyal ng Executive Department. Bunsod nito, hihingin muna ni Senate President Escudero ang karampatang rekomendasyon ng legal team ng Senado bago niya tuluyang aksyonan ng pag-i-issue o hindi ng subpoena. Iginiit naman ni Bersamin ang executive privilege kaya hindi nadadalo ang opisyal sa naturang pagdinig. Ayon sa Executive Secretary, nalaman na nila ang mga paksa na itatanong sa pagdinig at nadetermina nila na mapapaloob na ito sa ilalim ng executive privilege. Kaya ayon kay Bersamin, minabuti na niyang magpadala na agad ng sulat sa Senado na nagsasabing hindi dapat puwersahin ng mga cabinet secretary at iba pang executive officials na sumagot sa nasabing issue. When we learned about the topics, kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at this invitation and we determined that there are many probable or likely topics na covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with
a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the letter. Kinontra naman ng Malacanang ang pahayag ni Senador Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa umunoy pag-snub ng ehekutibo. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. Hindi rin naniniwala si Palace Press Officer Yusek Claire Castro na magkakaroon ng constitutional crisis dahil tumangging dumalo ang government officials sa naturang pagdinig. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee. May tugon rin ang Malacanang sa banta ni Senador Bato na ipapasumpi na ang mga opisyal ng ehekutibo para dumalo sa Senate probe. Nasa kanya po yan. Kung magpapasumpi na siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Wala pang naitatakda na petsa ang Senate Committee kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig nito sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. June, sa pagdinig kanina ay ilang bagong impormasyon din ang isiniwalat ni Senador Amy Marcos kaugnay nga sa pagkaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, 4 na tauhan umano ng ICC ang nakapasok na ng bansa simula pa noong nakaraang taon. Ilan sa mga yan ay inspector, investigador at meron ding translator habang inaalam pa ang detalye ng iba pa. Habang mayroon rin namang itong impormasyon na natanggap na Mayo 2024 pa lang ay pinagplanuhan na ng gobyerno ang pagpapasuko ng pamahalaan kay Duterte sa ICC. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Jude. Right. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.